Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming mga bayani ang nagtangkang ipaglaban ang bansa ayon sa kanilang nalalamang kakayahan. Ang bawat isa sa kanila ay nakapagbibigay ng mahalaga at tanging kontribusyon sa kung ano ang narating ng ating bansa ngayon. Maraming mga bayani ang mga Pilipino at marami rin silang mga bayaning mahigit pang kapangyarihan. Sila ay tinatawag nating superheroes. Sila ay hindi pangkaraniwang tao na nagtataglay ng malalakas na kapangyarihan upang gamitin sa pagtatanggol sa mga inaapi at biktima ng karahasan at sa paglaban para sa hustisya at kabutihan. Sa kasalukuyan, maraming Pilipino ang tumatangkilik sa pagbabasa ng comics at panonood ng telebisyon kung saan ang tema ay ukol sa mga superheroes. Kabilang sa mga ito ay sila Batman, Iron Man, Thor, Captain America at Hulk. Gayunpaman, ang mga superheroes ay makikita lamang sa mga pelikula, sa mga palabas sa telebisyon at sa mga kwentong likha lamang ng imahinasyon. Ayon kay Dr. Zeus Salazar, ang konsepto ng pagiging bayani ay ang pagkukusang pakikipagtulungan ng walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad. Kaugnay nito ang salitang Bisaya para sa mandirigma, ang bagani o walang takot, at wani na ang kahulugan ay pagtulong at malasakit. Ano nga ba ang batayan para maging tunay na bayani? Kasing simple lang ba ito ng paggawa ng mabuti sa kapwa nang walang hinihinging kapalit? O kasing lalim ng pag-aalay ng ating sarili at pagkamatay para sa bayan. Sino na nga ba ang may tuturing nating mga bayani sa makabagong panahon? Puso ko ba ang pagiging bayani? Tulad ni Batman, ang pagiging academic scholar ay simbolo ng pagtsatsaga at pagsisikap. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang pag-aaral, nakakaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Masubok man ng iba't ibang hamon sa buhay at sa pag-aaral, nakakaya niyang lagpasan ang mga ito gamit ang mga sandata niya. Ang pagpupursigit pagiging positibo sa buhay. Kaakibat ng pagiging estudyanteng ina ay ang responsibilidad upang mataguyod ang kanyang pamilya. Ang kanyang pagpupursigit katatagan, ang kanyang maging kalasag sa hamon ng buhay. Ang isang student leader ay nagsisilbing ehemplo sa kanyang kapwa-estudyante. Siya ay nagtataglay ng karunungan, katatagan, at puso na handang maglingkod sa kanyang nasasakupan. Ang isang working student ay maihahalin tulad sa superpowers o kakayahan ni Hulk, ang pagtamo ng mga mabibigat na hamon at suliranin sa buhay at mag-aaral niya ay nagpapatibay ng kalooban at lalong lumalakas ang kakayahang harapin ang mga ito. Para sa akin, ang pagiging bayani ay hindi lamang nakukuha sa pagbubuwis ng buhay. Maaari tayong maging bayani sa ating simpleng paraan. Tulad ko, bilang isang scholar, nakakatulong ako sa aking kapwa sa pagiging ehemplo sa kanila na magpursige ng pag-aaral. Tinutulungan ko rin sila kapag sila ay nahihirapan. Pinabahagi ko sa kanila yung mga natutunan ko sa school para mas maintindihan nila yung lesson namin. Mabait dapat ang isang bayani. Honest din. Dapat hindi sila kurap. Kung alam mo naman kasi yung pinanggalingan nila, kunyari nanggaling ka rin doon sa sitwasyon nila, alam mo yung feeling nila. So, syempre tutulungan mo para hindi na nila maramdaman ng iba yung naramdaman nila. Para sa akin siguro ang pagiging isang bayani, yun yung pagiging selfless natin. Ibig sabihin na pagbibigay ng portion ng sarili natin sa iba without hesitations, lalo na pagsaservice. On a student level siguro, pagiging bayani sa kapwa natin, kaya lang sabi ko pagiging available natin sa ibang tao, at saka yung pag-share natin ng talents at saka kung anong kaya natin ibigay sa ibang tao. Pagsasakripisyo ng oras mo para sa pamilya mo,
pagtutulong sa kapwa mong tao at pagbabahagi rin ng kung anong meron ka sa mga kaibigan mo. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng aking pag-aaral at the same time yung pag-aalaga sa aking anak. Kasi bilang estudyanteng ina, mahirap yung responsibilidad ko na ngayon na dapat ibalanse ko yung oras ko sa anak ko at sa pag-aaral. At hindi ko rin naman napapabayaan yung pag-aaral ko at yung anak ko dahil alam kong i-balance ang aking time. Para sa akin, ang konsepto ng pagiging bayani ay yung pagtulong ko sa kapwa o paggawa ng kabutihan sa kapwa. Kailangan namin tumulong sa boss namin para rin, dahil sa pamamagitan nito, ito rin napapakita na ito rin na ipapakita yung pagiging kabutihan natin sa namin sa pamamagitan sa pamamagitan ng pagbibigay respeto sa kapwa. Sa panahon ngayon, sino nga ba ang maituturing nating mga bayani? Nasaan na sila? Makasagutan ay hindi nalalayo. Hindi na natin kailangang lumingon sa ating mga leksyon o sa kasaysayan upang makatagpo ng bayani. Dahil ang bayani ay narito lang. Maaring sila ay iyong naging kaklase, katabi mo ngayon, o ikaw mismo. Makakatagpo tayo ng bayani sa ating mga sarili. Tayo ay maaaring maging Jose Rizal na gabi-gabing nagsusunog ng kilay sa pag-aaral, hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para din makatulong sa iba. Isang Mensora Aquino sa pagiging bukas loob sa pagsasakripisyong magtrabaho upang matustusan ang sariling pag-aaral at makatulong sa pagtataguyod ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. At bilang isang Andres Bonifacio na walang takot ipaglaban ang prinsipyo at adhikain at magsilbing leader sa kanyang kapwa-estudyante. Patunay lamang na hindi natin kailangan ng ekstraordinaryong kakayahan upang maging isang bayani.